sa Double B. Jeng-jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B! The whole point of an impeachment ay tanggalin sa pwesto. Kung siya na mismo yung aalis, edi bakit pa, di ba? But again, this will be resolved when he finally gives us a date kung kailan ba siya aalis o hindi. Kung meron talagang resignation letter and then deemed separated from government service na siya, wala na, dapat stop na yung impeachment. Kung umalis na siya sa posisyon, wala na pong point, wala na dahilan na magtuloy-tuloy pa. This is serious business and should not be cheapened by other motives. Ginagamit talaga yung email address to plant new information. I think that's it eh. Kasi itong mga email na yan, pinapadala sa mga iba-ibang tao o galing sa staff ng isang senador. So it's actually planting new evidence, no, more than anything else. And palagay ko, it's to plant evidence para in the future, may masasabi na merong conspiracy o merong kwento, merong naratibo. Ito yung mga ibi-ebidensya. Gusto ko nating makita kung sino pong nasa likod nito because pag nakita nyo po kung sino nasa likod nito, mahanap nyo yung totoong gusto mag-destabilize ng ating bayan. Yung totoong gusto pong magkagulo ang ating bayan, yun po yung mga nasa likod po nito. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Soberano. Double B, ang tambalan ni Igan. Hanggang alas 11 kami ni
kaibigan, samahan nyo kami. O tapos, On a Friday! Happy weekend! tapos anong, Nagkukintuhan yung dalawa. Tingnan mo. anong sinasabi mo? Hindi pa Talaga naman. Walang katapusan. Nagpo-programa kami, Miguel. Okay, mga kapuso. Oy, report na tayo, no? Report muna tayo. Nakapila. Tapos na ako, hindi na ako bayad para sa oras na to, no? Bye-bye. Hello? Bye-bye. Di man Yeah, lang nagliligpit na, oh. Di man lang nag-sorry, oh. Yan. Tito Punch. na. Ingat ka, Tito Punch. O si Cecil. Super Radio Reporters! O, yan na. Mga sasakyang pandagat sa Hilagang Luzon, pinagbawalan na munang maglayag dahil sa bagyong Odette. Ganun pala Si yun. Odette? Cecil Villarosa, I miss you. Sa norte, Good no? morning. Hi, Cecil. Maganda umaga sa inyong dalawa. Kamusta si Chairman, Cecil? Pinutok mo yung balita. Ay, alin po, yung sa ano, yung... Marami ka naman flash report, eh. Yung mga provisional authority po ba yan? Oo At nga pero pala. Bakit lahat ng kinocover mo, Chairman, no? O yan, ano nangyari dyan? Bawal mo na. bawal muna po maglayag at dahil nga po yan sa epekto ng bagyong Odette, hindi muna po pwedeng maglayag ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa mga lugar na nasa ilalim ng babala ng bagyo. Ito pinaalala ni Philippine Coast Guard spokesman Commander Armand Barilo na nagsabing naka-alerto na rin ang kanilang puwersa sa Northern Luzon para sa alinmang insidente sa karagatan. Ayon kay Barilo, hindi pinapayagan ang paglalayag ng mga barko at mga motorbangka, pati na ang pagtungo sa laot ng mga mangisda sa Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Group of Islands, Apayao at Ilocos Norte, gayon din sa Isabela, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Ang mga nasabing lugar ay sakop ng babala ng bagyo bilang 2 at bilang 1. Pinapayuhan din ng Philippine Coast Guard ang mga residente malapit sa baybaying dagat na maging mapagmatsyag dahil sa posibilidad ng storm surge o daluyong o pagtaas ng alon sa dagat. Ako yung kapuso, Cecil Villarosa, GMA Super Radio, Rizabobby, walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Ay, binabati muna natin, no? Buong Manila Bulletin nanonood ngayon. Abo! Oh, sabi ni Mon. Simon. At On. nagpapabati din yung mga parents at saka drivers na laging nakikinig sa atin daw sa Ateneo Parking Area. Uy! Abo! Ay, hindi kayo sa agabal dyan, ha? Oo. Happy birthday, sabi ni Mon. Macleo di Makulangan. Uy, taga mataas sa kaway. Bay, kamag-anak ko to. 24th birthday. Tita Nora, di Makulangan. Kamusta ka na dyan? Boyet, ingat, ha? Dr. Nako, Boyet. sa mga babaybay po ng NLEX, pakinggan natin ang ulat ni Alan Gatos. 3 ang sugatan sa karambola ng 3 truck. Diyan po sa bahagi ng NLEX Santa Rita. At isa sa mga truck na sunog. Bay, masipag din to si Alan, ha? Kanina nasa Inabol niya yung East Avenue. truck. Ngayon naman, 3 truck ang nagkabanggaan dito. Kanina Karambola. sa East Avenue ka, sa Santa Rita ka na. Ay, ganun ang Alan. reporter talaga. Alan Alan. Gatos. Pero nandito lang ako sa Quezon Yan. City sa tabi-tabi. Kinuha na lang natin yung impormasyon na yan. Ay, hindi ka aabot. Traffic ba? Ngayon, hindi na gaano Okay na. katulad kanina yung mabigat na tali ng trapiko. Mga bandang alas 7:30 pa naman ito nangyari dito sa may bahagi ng North Luzon Expressway, partikular malapit sa may Santa Rita exit, kung saan 3 ang sugatan matapos ma-aksidente yung 3 truck kaninang umaga. Sa impormasyon mula sa NLEX Traffic Control Room, Tindi ng video ah. binangga ng isang Teka muna, kaya siya nasunog dahil nabangga. binangga. Ah. Bangga, ano yan? Ay, Pumunta tinamaan yung para- gas tank, no? Uy, tumatakbo. Oh. Tumatakbo. Baka kasi... Di ba pa ganyan, dapat lumayo ka na? Bay, lumulusot pa iba sa sakyan. Bakit lumulusot ka pa? Oh? Walang nagkukurdon. Yung mga time na yun, papunta na yung mga traffic enforcer. Kahit na peligro ng sabog yan. Ba't didikitan mo pa yan? Tama. Dapat pinatigil nila sa malayo na yung mga ibang sasakyan. Tama ba? Kaya ikaw rin bilang motorista, di ba? Dapat ikaw mismo. Oo. Gumawa na ng paraan para hindi madamay dun sa panganib na dulot ng aksidente na yun, lalo pat nagliyab yung isa sa mga truck. Ang impormasyon galing sa NX Traffic Control Room, binangga ng isang cruise van na 6-wheeler, ang isang 6-wheeler flatbed na ikinadamay pa ng isang 6-wheeler truck. Nagresulta ng karambola yung aksidente
na naging dahilan naman para magliyab yung close van na truck. Sugatan nga sa aksidente yung 3 na kaagad naman na naisugod sa ospital habang hindi na gaano nakakaapekto sa daloy ng trapiko yung nangyaring aksidente matapos na maitabi na ng mga tauhan ng NLEX itong mga truck na nasangkot sa aksidente. Ang yung kapusoan ng gatos ng GMA sa Radyo DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Oh. Si attorney kanina may si Myra Villarica may request sana yung AirTakit version ng Wari-Wari. Ay, oo. Yung nanginginig pa. Oo, yung may garal-gal. Yung parang telco voice. Wari-Wari. Ano yan? Waray-waray. Di ba nagkatuman yun si AirTakit? Parang Oo, no? Parang. Hindi na alam ng mga millennial yan. Earthakit. Hindi na inaabot na ng mga millennial. alam mo pag sinasabing gano'n, hindi na namin inabutan yan. Alam mo, imbis na masaktan ka, Oo. dapat matuwa ka. Bakit? Dahil mas lamang ako sa mga in-stored knowledge. Oo. Sila hindi nila alam, ako alam ko. Oo. Di ba parang gano'n? Pero sa iba, masakit parang generation gap. Hindi, at saka alam mo actually, nakaka-humble. Di ba? Bilang kasi lalo na yung mga sa profesyon natin, yung mga artista ngayon, yung mga kilala ngayon. Kasi pag kunwari yung yaya ko, na bata-bata pa, in her early 20s, pag tinanong mo, kilala mo ba si ganyan? Okay. Let's say, veteran na Perla Adea. whatever, no? Showbiz. Boy Mondragon, kilala mo yan? News and public affairs. Oo. Alam mo, sabi nila, hindi. Bet Alam mo, Malongat. ang epekto sa atin nun, huwag kang magmalaki. Oo nga. Huwag kang huwag malaki yung ulo mo. Oo. Kasi, dahil Ipaliwanag ng mo. panahon, lilipas lang ang isang dekada, hindi ka Ganun din. lilipas lang ang panahon, don't think too highly of yourself. Huwag pa know it all. humbling. It's so humbling na yung tingin mo sa sarili mo na dahil kilala ka ngayon, di ba? Darating ang panahon. Darating ang panahon, hindi ka na Hindi ka rin kilala eh, di ba? ng henerasyon. Oo. Pero ngayon kasi may social media na. I-google ka lang. I-google ka. Pero pag hindi, kamukha on a larger scale meron akong nabasang artikulo na paano mo talaga ipadarama doon sa mga martial law babies, and even those before, born Martial law. after. After. Yung talagang 90s. may revision na nga di ba? Di ba? Paano mo talaga ipadarama, hindi lamang ipaalam Ano nangyari? Which is, ang ipaalam is knowledge, di ba? Pero ipadama doon sa mga susunod na henerasyon, Yes. yung martial law. Di ba? Lalo yung pag may nakikitang kabataan sa rally na pabor sa martial law o hindi pabor. Paano mo nyo nalaman yun? May pinahawak bang placard o placard nyo yun? At saka yung isa cycle ng history, 'di ba? Oo. Yung susunod at susunod, may disgusto dun sa papalitang administrasyon 'Di ba yung cycle lagi? Pero ako masaya ako sa human nature, Igan, parang yung pagkakataon na palitan yung ngayon. Kaya gumawa ka ng bagay na maaalala ka beyond your years. Right. 'Di ba? Kaya ako maswerte ako yung mga kasabay ko sa 1965. Kasi Beatles, Bruce Lee. Ano pa, yung mga sikat na mga awit ng 80s na Bagets, Pero- si Aga yun. Pero kung hindi ka nga ganun kalaking pangalan, Yun nga, Tama. even Oo nga. then, I'm sure Be humble. merong mga sa kabataan ngayon, kilala mo ba yung Rolling Stones, ha? Hindi nila alam, ano? Diba? Kilala mo ba yung, diba? Ganun yun Ay, hindi na, ang alam ko ngayon, BTS. O, kita mo? Diba? Alam ko yun, dahil sa mga apo ko na, BTS. malalaking mga pangalan noon na... Pero dapat tayo din nag-a-adjust o nag-update o nag-a-adapt, di ba? Doon sa mga Hindi, sabi nga isang huwag niyo sisihin ng millennials. O kaya yung social media. Pero nananawagan siya na yung social media, kaya social, huwag niyo naman alisin yung humanity. Kasi ngayon pag nagbasa ka ng social media nga, awayan. Tsaka konting Ikaw ba lang. meron ka ng mga blinak na tao na ayaw na Ay. makita yung mga post? Wala akong wala akong social media. Instagram lang. Diba? Tonight with Arnold pa. Marami akong Ako si kilala Igan, ngayon, nag-log off na muna sa Facebook. Facebook. Kasi napaka-divisive. Puro away. Puro away, bangayan. Tsaka dati, Mga dating eto pag umutot ka dati, inaamoy lang eh. Dahil sa social media, pag umutot ka, Diyos ko,
500 views. Ikaw ang pag-uusapan. Ipopost? Diba? Nakapost? Hindi, ang ibig ko sabihin doon, minsan simpleng bagay, wala lang dati. Yung post ni Jason, sana nabasa mo? Uy, dininay na ni Ellen. Dininay na niya? Oo, hindi niya raw tsuhin. Pero hindi, tinext mo kasi Tito J. Ano sabi Tito J? Wala pa Talaga? Tama mo? Yung magka-chat daw. Oo. Na inamin na nagdadalang Pinost po tao. kasi si Jason na palitan, ano yung text, Baka fake chat yun Hindi natin alam. Wala pang sagot Baka hindi si Ellen yung kasi kachat hindi niya, nababanggit diba? baka hindi Baka rin may siya. nagpanggap pa na, tito kasi daw diba? niya. Tito, tama ka. Ito'y blessings. May ganun pa mahal. sinabi mo. Malapit ka na maging lolo! Lolo J, pakitext back ako. Ngayon sa may sagot na si Ellen Adarna na parang Na hindi siya yung kachat. tsaka dininay niyang kamag-anak niya o tsuhin niya si Tito J. Aba. Maganda pa usapan. Mahiwaga ang nangyari, no? Magbabalik Maganda. kami. Kaya tingnan mo, parang text mabaon na muna to. Galing kay Barbie at Yensa. Hi, Barbie. Kamusta na si Barbie? Okay naman siya. Sabi niya, the new can never replace the old for as long as the latter is willing to change with the times. Good morning. Tagalog, Barbie. Oo, yung bago, hindi Dali. mapapalitan yung luma. Habang yung bago, ay kumbaga nakakaagapay siya doon sa mga pagbabago ng panahon. Kailan? Ay, 10:42 po. Teka, kabuso tuloy ang ating kwentuhan Sandali lang to. Double A sa Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa... Kapag sa balita, yan ang aming panata. Easy Double B, Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo totoo. Easy Double B, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B. Balinaw! May pumbahala sa kanya po. Gusto ko po talaga matuto mag-dive, pero hindi naman po yung sa mga shark agad. Sabado, 6:15. Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. Mga kapuso, maging handa sa pagbabantay at pag-uulat ng inyong sitwasyon ngayong panahon ng bagyo. I-save ang emergency numbers upang mai-report agad ang pagbaha, landslide o aksidente sa inyong lugar. National Emergency Hotline 911, National Disaster Risk Reduction and Management Council Hotlines 911-5061-265, 911-1406, 912-2665, 912-5668, Red Cross Hotlines 143-527-0000, 527-8385-295, Bureau of Fire Protection NCR, Direct Lines 426-0219, 426-3812, 426-0246, Philippine Coast Guard, Trunk Line 527-8481-289, Action Center 527-3877, Metro Manila Development Authority MMDA 136, Department of Social Welfare and Development DSWD, Text Hotline 0918-912-2813, Trunk Line 931-8101, Disaster Response Unit 856-3665, 852-8081. Maging handa at mapagbantay ngayong panahon ng bagyo, mga kapuso.
kapuso. Ngayong panahon ng bagyo, tumutok dito sa Double B sa News TV para magabayan sa mga public storm warning at class suspension. Kapag itinaas ang public storm warning signal number 1, suspendido ang klase sa preschool at kindergarten sa private at public schools. Kapag itinaas na ang public storm warning signal number 2, suspendido ang klase sa kindergarten, elementary at high school sa private at public schools. At kapag naging signal number 3 na ang public storm warning, suspendido ang klase sa lahat ng antas, kabilang na ang kolehiyo. Kung wala namang bagyo pero masama ang panahon, ang lokal na pamahalaan na magpapasya kung kailangang suspindihin ang mga klase. Ang ilalabas na Pag-asa Bulletin ng alas 10 ng gabi at ng alas 4:30 ng madaling araw ang magiging batayan ng pagdeklara ng class suspension sa buong araw. Ang ilalabas naman na Pag-asa Bulletin ng alas 11 ng umaga ang magiging batayan ng pagsuspindi ng klase sa hapon. Tumutok dito sa Double B sa News TV para maging updated sa mga deklarasyon at abiso ng class suspension. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Super Radio. Double B. Ang init ng ulo. Agahan na natin ang mga igangay panawagan po ng otoridad kaunay na magiging dry run sa ASEAN Summit convoy pa rin. Bay, sabi mo kay Ali, alam mo ba? Practice? Oo, kasi pagkalapag pala sa Clark ng mga delegado. Clark Airport? Oo, 3 hotel pa. Biro mo naman. Dadaan SCTEX, NLEX, EDSA, tapos ihatid sila 3 hotel. Manila Hotel, may iba pa mga hotel. Para spread out din yung security Kaya risk. nga, sabi ko sana doon na lang sa Clark sila nag-summit. Ang gaganda rin. Parang yung Yung DOTR nga, lumilipat ng Clark eh. Oo nga. Actually, oo. Diba? Mauuna sila sa maraming ahensya ng pamahalaan. Na dapat i-decongest na Metro Manila. Nasa linya natin, tagapagsalita ng MMDA. Naku, Diyos ko. Dry run. Celine Pialago. Ma'am Celine, eto na naman tayo para maaga yung ating announcement at hindi na kayo ikangay madamay pa sa init ng ulo ng mga motorista. Ayan, ano ba ang ating magiging mga ruta? Schedule. Kailan ba to? Bukas na o linggo? Sir, ganito po yan. Okay. Katatapos lang po na meeting natin and we have already identified the control points na tututukan po ng lahat ng security group, PNP, HPG, and pagdating naman po sa dry run, every Sunday na po ito. So sa 15 po, sa 22 and sa 29. So 3 dry run yan every Sunday, okay? Yes po, umpisahan po natin yan ng 6 a.m. So bali 3 convoy po yan. So ang magiging ruta po ng convoy natin from airport po sa Clark
hanggang po dun sa mga billeting spells po ng ating mga delegado. So lahat po ng pag-check-in na nila, kasama po yun sa dry run natin. Okay. So, ngayon po, nung una pong assessment natin, 5 to 10 minutes po yung ilalagay natin sa bawat intersection, bali stop and go scheme. Okay. Ngayon po, ang latest po natin, hindi na ho ganon. Kasi base po sa first dry run, nag-cause po talaga ng traffic yung 5 to 10 minutes interval sa bawat intersection. Nagpapatigil, ano? Oo, so sir, ang gagawin po natin, upon sighting po ng convoy. So, mas close coordination po to. Upon sighting, saka lang po itigil. So, hindi po tayo magkakaroon ng todo tigil po talaga sa mga intersection para po hindi maabala yung mga motorista natin. Kasi sir, naka-anchor po tayo doon sa instruction ng Presidente na at least po less motorist po yung maaapektuhan. So, yun po yung instruction sa atin. Bakit Sunday gagawin yung dry run para minimum yung impact? But it will not reflect yung totoong daloy on a weekdays ang dating ng mga delegado. Hindi, tsaka magandang wala na rin pasok yung 16-17 eh. Diba? Yes po, opo. Yung 16-17 po, yes po, na-declare na po yun na wala na pong pasok sa eskwelahan lang po ito, both private and public all levels. Sir, yung ASEAN Week naman po, yung 3 days, nag-recommend na po tayo ng suspension din ng klase. So, imagine lang ho kung maaaprubahan po yun. Kailan yun? Ano yung petsang inaano nyo? Inire-request? 12 to 15, sir. Para kumpleto na. Yes po. Kaya po siguro marami nagtatanong, bakit 16 to 17 yung walang pasok? Okay. Ang ASEAN naman ay 12 to 15, right? So kasi po, kaya po natin pinaaprubahan na yung 16 to 17, po yung mga bata, ikumpleto na ho natin ng 1 week. Kasi kami naman, naniniwala po ang ASEAN na malaki rin yung mapapala natin dito sa bilateral talks, lahat po. So what is just 1 week? Ibigay ho natin to para ho ma-manage natin yung traffic. Pero kahit 1 week yan, yung makeup class, doon bumabawi kasi rin yung mga estudyante. Yes po. We understand, sir. Yes po. So Celine, anong oras at saka ano yung mga apektadong dry run? Anong lugar? Sir, sa dry run po, bali, nabanggit nyo nga po kanina, Flum Clark, SCTEX, NLEX, EDSA. So, yung mga intersections lang naman po, yung West Avenue, North Avenue. Pagdating naman po sa Quezon City, ay sa Quezon Avenue, may flyover. Sa Kamuning din po, meron din naman. Sa Cubao, meron din po naman. Hindi naman po dadaan ng service. So, parang NLEX, babaybay nila yung EDSA southbound. Yes po, tama po yan. Bali ho, sa mismong ASEAN Week natin, nakasara po yung Rojas Boulevard. At pagdating ho ng November 12, kasi ho, gala night po ito, gala dinner po ito ng lahat ng mga leaders worldwide, sarado rin ho yung area ng SMX. So yun po yung magiging adjustment natin. Then meron din po tayo mga ila-lockdown na area kung saan gagawin yung event, CCP. So yun po yung mga areas na hindi ho open sa mga motorista sa ASEAN. Hanggang 11 a.m. yung dry run? Yes sir, yes ma'am. Hanggang 11 a.m. lang ba yung dry run? Yes on po, Sunday? depende po sa aabutin ma'am. Kasi po, airport po, Clark Airport, hanggang sa mga hotels. Tapos pagdating po ng hotels, 5 to 10 minutes lang. Dry run naman po kaagad po kung doon sa mga venue. Sa mga venue ho, ng kanilang mga meeting. Ang venue, PICC? Tama ba? Yes po, CCP po. CCP area. Yun. Yes sir. Okay, sana maunawaan ng ating mga kababayan. So, 3 linggo po na magkaka-dry run. Ayan. 3 Sundays. 3 starting Sundays on yan. the 15th. No, 15, 22, 29. Yes po, and sa October 24 naman po, we also rehearse their arrival naman po. Papunta naman po, pabalik po ng hotel. So after po their night, gabi po, di ba, syempre matatapos yung gabi nila sa mga meetings nila. May rehearsal po tayo October 24, umpisahan natin ng 10 p.m. Yung ibabalik naman po natin sila sa mga hotels nila. So, Ayan. O gabi yun naman, ng 24th Martes. Teka, Celine, may report ka sa amin doon sa Metro Manila Council? Yes, sir. Ano nang napagkasunduan ng mga mayor? Sir, yung lahat po ng proposal. Yung huling nakita ko, one driver, bawal na yung one driver vehicle. Yung carpooling pag-uusapan, di ba? Wala pang penal doon, ano? Wala sir, yung carpooling po, binalik po sa atin yung idea kasi may mga nakita pong loopholes nabanggit po noon, kasama po ba ang Uber at Grab? Ayun nga. Magkano ang magiging fine? Baka maging open to sa color room? Paano i-apprehend yung mga heavily tinted? Yun po yung mga loopholes na ni-raise ng mga mayors na kailangan po namin sagutin. Okay. So, matagal-tagal po ito. So, wag po munang mag-panic yung mga drivers only. Manghuli na kayo ng bus.
Yes po. Yes po. Mobile ka ba, Celine? Papunta po ako sa GMA ngayon, sir, para sa Ngayon? Sige, traffic ba? Ano ba yung busina ba yun o wang-wang? Hindi po. Busina po yun ng mobile, sir. Gusto ko yung ingat ha. Panyus tugo ka ba? Yes po. Sige, wag na natin malahin. sige. Sorry. Thank you, Celine. Celine Pialago po, tagapagsalita ng MMDA. Abangan niyo siya live sa News to Go. Susunod na po sa amin ni Ali. Ayan. Yan yung mga... Alam mo, meron ka ba minsan nakakasunod? Tapos pag sinilip mo sa rear view mirror, may gumaganon-ganon na ilaw na red, white, and blue. Wala naman tunog. Wala. Di ba dapat bawal din yun? Sa mga pribado? Ha? Galing disco yung... Wala naman ang tawag doon. Okay. Ano yan? Ito muna, happy birthday, Randy Arojo. Ay, graphic artist natin sa GMA News si Randy. Okay, ano yan sa'yo? Ano to? Text pa baon na to Text pa baon. Eto kami, nag-text sa akin, nahabol eh. Text pa baon daw, aanin mo ang pag-ibig na wagas kung wala namang pambili ng bigas. Sabi ni DJ May, okay yan. Sa'yo, text pa baon mo. Ito na yung text pa baon natin. Be thankful for, alam mo, gratitude. Ang laking bagay nito sa akin. Utang na loob? Utang na loob. Ang laking bagay nito. Sobra-sobra minsan ng Pinoy eh. Sa utang na loob. Yung iba, kulang ba? May mga kilala akong ganyan. Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you'll never have enough. Okay? Ayun. Sa pagsali ni Ramir, dapat mong ipagpasalamat kung anong meron ka dahil mas higit pa riyan ang matatanggap mo kalaunan. Kung mas pinagtutuunan mo ng pansin yung mga bagay na wala sa'yo, lagi ka na lang hindi masisihan sa mga bagay na ukol sa'yo. Kung anong meron ka. Diba feeling mo lagi? Makontento ka dapat. Feeling mo lagi hindi sapat kung anong meron. Okay, makontento ka. So, magpasalamat tayo kung ano yung meron natin. Alam mo, ito pa ha, total meron tayong 1 minuto. Yung the Father in Heaven, dahil tayo yung mga anak niya, di ba yung parang ama, na yung anak mo na laging, Doggy, thank you, Doggy, thank you talaga. Mas ganado kang bigyan pa. Dagdag na, hindi na material, kundi pagmamahal din. Kaya, magpasalamat. Ina. Thank you, Father. Thank you for... Happy listening kay Kagawad Ray Santos ng Taguig. Salamat daw sa balot, sabi ni Rene. Balot? Get well soon, Gabs Mateo. Carlo, kay Carlo yan. May sakit ba? Oo. Get well soon, I love you Gabs. daw, sabi ni Carlo. Okay, hanggang sa Lunes. Babalik sa Double tayo pa rin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakinig, nanood. Lagi namin paalala sa inyo ni Igan. Ano pa ang pinagdadaanan nyo ngayon? Daanan nyo lang. Huwag nyo tambayan. Always remember, don't ever forget, God is so good. All the time, Friday the 13th, ingat sa pusang panot. Ay, hindi. Blessed day today. Friday the 13th, baby. At saka sale day. Ingat sa traffic. Uwi na ako. Iwas traffic. Bye! Thank you, sweetie. Double A sa Double B. Double A sa Double B. Ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B. Jeng, jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga.